Sisters in Christ, good evening. Good evening, Father. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay maganda ang inyong gabi, simula nung nakatabi nyo yung katabi nyo. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin na sinabi ni Jesus, I am the living bread. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Pero bago ko umpisahan ang aking homilya, ilagay muna natin ang ating sitwasyon, ang ating sarili sa isang sitwasyon. Isipin niyo po na kayo ay nasa isang grupo at meron doon sa dalawang grupo o miyembro ng grupong iyon na nasa isang tabi at nagbubulong-bulungan. Ano ang inyong gagawin? At sa inyo pa nakatitig. Siguro mapapaisip tayo, ako yata ang pinag-uusapan ng mga ito. Ano kayang sinasabi ng mga ito tungkol sa akin? O kaya naman sasabihin natin, bakit kaya nila ko hindi isinali sa kanilang pag-uusap? Ano kayang latest ngayon? Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, Jesus reminds the Jews and told them, stop murmuring among yourselves. Huwag kayong magbulong-bulungan. Kapag meron tayong bulong-bulungan at maraming bumubulong-bulong, ibig sabihin may bagong istorya yan. Kapag merong nagbubulong-bulungan sa ating grupo, parang nakaka-insecure. Baka ako na ang pinag-uusapan nila. Sabi ni Jesus, stop murmuring among yourselves. Huwag kayong magbulong-bulungan. Kasi yung mga Hudyo, minamaliit si Jesus. Paano niyang nasabing, siya ay mula sa langit, gayong anak lamang siya ni Jose. Kilala ko yung nanay at tatay nan. Kaya nga mga minamahal na kapatid, tigilan na natin ang pagbulong-bulungan. Sa ating komunidad, ang daming mga nagbubulong-bulungan. Sasabihin, Mare, alam mo na ba? May bago ngayon. Sasabihin mo naman, ano yon? At minsan sasabihin sa atin ng ating kausap, Sister, huwag kang maingay. Sa'yo ko lang sasabihin to. Ngayong araw, sa'yo lang sinabi, pero kahapon 20 katao na yung sinabihan niya, huwag na tayong magbulong-bulungan. Kasi ano bang naidudulot ng pagbubulong-bulungan? Makikita natin ito sa ikalawang pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Sinasabi ni San Pablo, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Kapag meron tayong sama ng loob, ibubulong natin sa ating kaibigan. Kapag meron tayong sama ng loob, ibubulong natin sa ating kaibigan hanggang sa masiraan na natin yung ating kaaway. Alisin na ninyo ang inyong galit at poot, sabi ni San Pablo. Ano nga ba yung laman ng ating puso? Kapag ang laman ng ating puso ay puro galit, nakakapangit. Humarap ka sa katabi mo ngayon, baka maraming galit yan. Tandaan po natin, ang puso natin ay nilikha para magmahal. Pero minsan ang puso natin nagiging ipunan ng galit. Kaya nga tigil-tigilan na natin ang pagbubulong-bulungan. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin. Kapag pinagpatuloy natin ang pagbubulong-bulungan at lalong hindi naman totoo, maraming damdamin ang masasaktan. Napakasarap pong pag-usapan ng buhay ng iba. Tama po ba? Opo naman kayo. Masarap pong pag-usapan ang buhay ng iba, pero nakakalungkot kapag ikaw na ang pinag-uusapan nila. Napakadaling manghusga, pero napakahirap kapag ikaw na ang hinuhusgahan. Huwag na kayong magbulong-bulungan, sabi ni Jesus.
bago tayo bumulong sa ating kaibigan o bago tayong bumulong sa ating classmate sa maritisan, bumulong muna tayo kay Jesus. At ito ang ginawa ni Elias, ni Prophet Elijah in our first reading of today. The prophet went out and go to a deserted place to pray. Pero ano yung panalangin ni Elias? Ang panalangin niya po ay ganito: Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako'y hirap na. Kapag tayo'y umaakyat kay Lolo Uweng, ano ang binubulong natin kay Lolo Uweng? Kapag tayo'y kumakapit sa Kaniya, ano ang binubulong natin kay Jesus? Panginoon, tama na. Pagod na ako. Panginoon, tama na. Hirap na ako. Panginoon, ang sakit-sakit na. Tama na po. Minsan yung panalangin ni Elias, yung panalangin ni Prophet Elijah, ay nagiging panalangin din natin. Kapag tayo napapagod na sa buhay, marami na tayong binubulong sa ating Panginoon. Mga hinaing, mga pinagdaraanan natin. At kapag ito'y binulong natin kay Jesus, ito ay nagiging panalangin. Bago mo ibulong sa iba, ibulong mo muna kay Kristo. At ano po ang naging sagot ni Yahweh kay Elias nung siya'y bumulong ng kanyang pinagdaraanan? Simple lang po. Pinagpahinga si Elias, pinatulog, at paggising niya, meron ng tinapay at tubig. At yung tinapay at tubig na yon ang nagpabalik ng lakas ng loob ni Elias para magpatuloy. Pagod na si Elias kasi nakipaglaban siya sa mga propeta ni Baal. May pinagdadaanan siyang problema kay Reyna Jezebel. Pagod na siya sa buhay. At tayo rin naman, marami na tayong pagod sa buhay, marami na tayong lungkot sa buhay, marami na tayong pinagdadaanan sa ating buhay. Kaya ibulong natin sa ating Panginoon. Kaya tayo dumadalo ng misa tuwing araw ng linggo kasi kailangan nating mag-recharge. Kaya tayo pumupunta tuwing araw ng linggo kasi kailangan nating lumakas. Kaya tayo pumupunta tuwing araw ng linggo sa simbahan upang ating makaulayaw at ibulong sa Diyos ang ating mga pangangailangan. 2,000 years ago, ang mga Kristiyano pinag-uusig. 2,000 years ago, hindi sila malayang nakakasamba. Kailangan pa nilang pumunta at magtago sa mga bahay-bahay. Kailangan pa nilang pumunta sa mga libingan sa ilalim ng lupa para doon ipagdiwang ang banal na misa. Kapag sila'y nahuli, isa lang po ang kanilang kahihinatnan, kamatayan. Yung iba ay ipapakain sa leon, yung iba ay pupugutan ng ulo, yung iba ay susunugin. Pero ano po ang pinakita nitong mga taong ito? Nung mga Kristiyanong nagpunla ng kanilang buhay para sa ating pananampalataya, simple lang po ang sinasabi nila, kahit sila ay patayin, without Sunday, we cannot live. Kung wala ang misa, hindi kami mabubuhay. Kung wala ang Eucharistia, hindi kami patuloy na lalakas. Without Sunday, we cannot live. Kaya nga mga minamahal na kapatid, sa tuwing tayo'y pagod na, sana kay Jesus natin ibulong ang ating pinagdaraanan. Kung masakit na ang ating puso, ibulong natin kay Jesus na makikinig sa atin. Ang Diyos po ay parang isang mabuting magulang.
Yung mga bata ngayon, bago pa lang pumapasok ng school, at pag uwi ng mga bata, sasabihin niya sa nanay at tatay niya, "Nay, meron po akong project, kailangan ko po ng ganito, kailangan ko po ng ganyan, kailangan ko po ng ganitong ipasa sa Lunes." At pagkatapos anong gagawin ng bata? Tatakbo na sa labas at maglalaro na. At sasabihin ng nanay, "San ko naman kaya kukunin yung kailangan ng anak ko?" Ganyan po ang Panginoon natin. Kapag naibulong natin sa Kanya ang ating mga pinagdaraanan, ang ating mga hirap sa buhay, hayaan nyo na po si Lolo Uweng ang mamblema sa problema ninyo. Ipagpasa Diyos nyo na po ang problema ninyo. Ibigay nyo na po sa Kanya ang lahat at sabihin nyo, "Ikaw na po ang bahala. Suko na ako." Mga minamahal na kapatid, ito po ang imbitasyon sa atin ng ating mga pagbasa. Huwag na tayong magbulong-bulungan upang siraan ng iba, pero ibulong natin kay Jesus ang ating mga pinagdaraanan, ang ating mga daladalahan, ang ating mga sakit na nararamdaman. Also, the second reading is reminding us to deepen our love. Sinasabi dito, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Makakapakinig lamang tayo sa pangangailangan ng iba kung tayo ay tunay na nagmamahal. Sinasabi po ni Pedro Arupe, isang Jesuitang pari, "Fall in love, stay in love, and it will decide everything." Fall in love, stay in love, and it will decide everything. Mga minamahal na kapatid, bakit natin tinatawag na breadwinner yung mga taong nagpupursigi para sa kanilang pamilya? Sila ay nagtatrabaho hindi para yumaman. Sila ay nagtatrabaho para mabuhay. Sila ay nagtatrabaho para malutasan at malampasan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. You are breadwinner because you earn for a living. Namumuhay tayo at nagtatrabaho tayo para mabuhay at hindi para yumaman. Kaya tinatawag natin silang breadwinner. At dito po natin makikita sa kanila ang tunay na pagmamahal. Ang taong nagmamahal, gagawin ang lahat para sa kanyang minamahal. Ang taong nagmamahal, handang masaktan. Ang taong nagmamahal, kayang ibigay ang lahat, ultimong kanyang buhay para sa taong kanyang minamahal. Ang taong nagmamahal, marunong magsakripisyo. Ang taong nagmamahal, marunong makinig. Ang taong nagmamahal, gagawin ang lahat para mabuhay ang kanyang minamahal. At sino po ang unang nagmahal sa atin? Si Jesus. Si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay ng Eucharistia upang ating pagsaluhan, isang tinapay upang ating tanggapin at kagaya ni Elias, maging lakas natin sa paglalakbay. Mga minamahal na kapatid, kagaya ng Eucharistiyang ating pinagsasaluhan, it is a bread broken and shared. Ang tinapay na pinaghati-hati at ipinamahagi. And that is the Eucharistic life of a Christian. A bread broken and shared. Kahit tayo'y nasasaktan na, tuloy pa rin ang laban kasi tayo ay nagmamahal. Kahit tayo ay nahihirapan na, babangon pa rin kasi tayo ay nagmamahal. Kahit tayo ay pagod na, titindig pa rin kasi tayo ay nagmamahal. At kailangan nating magmahal para mabuhay tayo at mabuhay ang mga taong umaasa sa atin. Fall in love, stay in love,
and it will decide everything. Mga minamahal na kapatid, may kanya-kanya tayong ibinubulong sa ating Diyos. Ngayon naman, pakinggan natin ang bulong ng Diyos sa atin. Pagkatapos ng homiliyang ito, maupo tayo saglit, tumahimik, at damhin si Jesus na nagsasabi sa ating, magpahinga ka dahil akin ka at mahal na mahal kita.